ang naging dahilan upang sila ay kupkupin ng gobyerno. Gayunpaman, nakapanghihinayang na patuloy silang ginagamit na pain para pabagsakin ang demokrasya ng ating bansa. Okay. Based on the affidavits shown me and the fact that these affidavits that the two voluntarily surrendered were sworn to before a public attorney, no? And maraming testigo doon nung nag-surrender sila. Ngayon, biglang bumaliktad sila. So we are studying the possibility of filing perjury charges against them. No? Pagkatapos na nabuo ng kaso, ipa-file namin sa appropriate authorities para ito'y maimbestigahan. Kasi kahit na ang Chief Public Attorney, si Attorney Acosta, nando doon at inasiguran niya na walang coercion na nangyari. Yung stepfather nung isang babae na nando doon ay nandun mismo. At tinanong niya ang kanyang stepdaughter kung gusto nga ng private counsel, ayaw daw. Pagkatapos biglang babaliktad. So, ang recourse dito ay mag-file ng perjury case. And then, they can prove the truth. Kasi amin, ang ebidensya, matibay na nasa likod ng armed forces. Normally, hindi ko to tolerate ang mga talagang kahit haka-haka lang pinaimbestigahan ko. Pero ito maliwanag ang ebidensya na unfair ang pagparatang sa mga kasundaluhan dito, no? At gusto kong malaman kung sino ang promotor o utak nito para mapailan ng subornation of perjury charges at iba pa para magsilbing leksyon na hindi pwede linlangin nitong mga tao na ito ang taong bayan sa pamamagitan ng mga tactics na ganito. Matibay ang ebidensya Bakit ganito yung nangyari asymmetric warfare to Part ng disinformation nito Yan ang tingin ko. Pero the fact is, nasa amin ang voluntary surrender sworn affidavit nila. Mga testigo nando doon, may mga sworn statements na rin na kinakalap. At ito ang matibay na nagpapatunay na ang batas ay nasa likod ng armed forces dito, no? Ang mga statements ng ibang mga ahensya, I do not know what statements they made, but what was reported to me yesterday, ang pinakita sa akin ay katibayan. At ito'y matibay talaga at hindi ito pwede coerced, no? Kasi kung ito talaga ay kung inabduct talaga to, ibig sabihin masama ang motibo. Bakit pa ilalabas na surrender ito? Kung inabduct ito, tatamnan na ng kasong masama ito. Hindi ba? Hindi ka nag-a-abduct tapos ipasusurrender mo sa harap ng maraming tao na magpapabaliktad ka lang. Hindi naman tanga ang armed forces So, obvious ito. Sec, assurance lang sa public na itong dalawang ito ay sumuko. Kasi lumalabas na yung mga conjecture about these two individuals. Ito ang kasiguraduhan ko, hindi ako umaasa sa sole statement ng armed forces. Ang inaasahan ko, ang katibayan na sumumpa ito sa harapan ng public attorney. May mga testigo pa daw na nando doon. At umaasa ako sa mga testigo na yan na naka-witness ng voluntaryo nilang pagbigay ng salaysay nila na sumusuko sila. Kung salita lang ng armed forces to na walang katibayan, pwede pa nating halungkatin kung talagang tunay nga na nag-surrender itong mga ito na voluntaryo o inabduct. Pero ito, ang daming testigo, may katibayan pa at third parties na nagsasabi, pati ang stepfather ng isang supposed na inabduct. Ibig sabihin, Secretary, nag-investiga mo na before you came up with a decision to file perjury? Ang decision is to pursue filing perjury charges. Dahil pagsisinungaling ito under oath, para maturuan ng leksyon kung sino man ang promotor nito na wag na ulitin ito. So, pinakita sa akin ng katibayan, nagtawag talaga ako
kahit kay Chief Public Attorney Percy Acosta na talagang sinabi daw ng public attorney na malaya na ibinigay ang salaysay. At saka para dito, ba't magsisinungaling ang maraming tao? Kasi baka doon natakot sa environment, yun yung pagkasabi kanina sir. Eh mismo na nga ang stepfather nung isa, tinatanong na, do you even want, tinanong gusto nila, private lawyer na nga eh. Hindi na pa eh. Ayaw daw ng bata eh. Sigurado ako takot itong mga bata na to. Pero kanino takot? Sa armed forces o sa mga nagmanipula sa kanila? Yan ang katanong. Ewan ko. Yan ang gusto ko rin malaman. Kasi gusto ko rin kasuhan eh. Kasi gusto ko makulong eh. Ayaw kung ano eh. The best evidence talaga is evidence kung sino ang promotor at kulong. Investigahan niyo pa who's behind it. Ay tutuloy-tuloy ito. Natural. Not only me, but the appropriate agencies. And you said it was obvious to discredit the military. Of course. Bakit tiniming kahapon? Bakit budget hearing namin ngayon? Bakit gagawin yun pagbaliktad na dramatiko doon sa press con?